Maniwala ka ba na may isang maliit na bansa na dating tuyot na tuyot kaya halos mawalan na ngang pag-asa ang mga tao? Ngunit isang araw, nagsimulang magbago ang lahat sa paraang hindi ka panipaniwala. At sa likod ng himalang ito, mayroong Pilipinas sa kwentong iyon. Ngayon, dadalhin kita upang makita kung paano, mula sa lupang bita-bita, tinulungan ng Pilipinas na maging isang oasis ang Lesotho. Sa isang talampas sa gitna ng mabundok ng Lesotho, matatagpuan ang isang maliit na nayon na tinatawag na Hamoraka. Nakatayo ito sa gitna ng tuyo at bita-bita na lupa, tila ba nakalimutan ng mundo na padalhan ng ulan sa loob na maraming taon. Ang malamig na hangin ay humihip sa mapusyaw na kayumangging parang nagdadala ng pinong alikabok sa kalangitan. Tahimik na nakahanay ang maliliit na bahay na yari sa putik. Nagigising ang mga tao sa nayon araw-araw, hindi upang simulan ang buhay nang may pag-asa, kundi upang simulan muli ang pakikipaglaban sa kakulangan. Isang matandang babae na nangangalang Lola Keti ang naglalakat. Hawa ang lumang baldeeng tubig sa makipot na daanan na lupa kasama ang 9 na taong gulang niyang apo na si Pulo. Kailangan nilang maglakad ng maraming kilometro upang makarating sa kaunting maputik na tubig na natitira. Ang nakukuhang tubig ay hindi malinis, ngunit ito ay mahalaga para sa pag-inom, pagluluto, at pagpapanatili, nege buhay, nege buong pamilya. Maraming bata ang hindi nakakapasok sa paralan ng regular dahil ang malaking bahagi ng kanilang oras ay ginugugol sa pagtulong sa mga matatanda na maganap ng pagkain at tubig pagdating ng gabi. Nagtitipon ang mga taga-nayon sa ilalim ng nag-isang lumang puno sa gitna ng nayon at nausap ng may mabigat na tinik paulit-ulit ang mga parehong tanong, ano kaya ang matatanim ngayong taon? Magkakaroon bang ulan? Makakaligtas ba ang natitirang maalagang hayop? Ang bawat tanong ay walang tiyak na sagot. Ang tagtuyot ay hindi lamang kumukuha ng tubig mula sa lupa, kundi dahan-dahan din nitong sinisipsip ang pag-asa mula sa puso ng mga tao. Pinagmamasdan ng punong nayon na si Temo ang maputlang kalangitan at napabuntong hininga. Alam niyang kung magpapatuloy ang sitwasyon, unti-unting lilipat ang mga bataan sa siyudad. Susipsipin silang siyudad isa-isa, iniiwan ang mga matatanda at maliliit na bata. Unti-unting mawawala ang nayon ng Hamoraka sa mapa, hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tagtuyot na kumakain hanggang sa ugat ng buhay. Nang gabing iyon, mas malakas ang ihip ng malamig na hangin kaysa sa dati. Nakaupo si Pulo, yakap ang kanyang tuhod habang nakatingin sa labas ng bintana. Tinanong niya ang kanyang lola ng mahina, "Lola, saan kaya sa mundo may lugar na ang tuyong lupa ay maaring muling mabuhay?" Ang tanong na iyon ay lumutang sa dilim, at walang sinuman ang nakaalam na sa hindi kalayuan. Ang sagot mula sa isang bansang malayo na nagngangalang Pilipinas ay malapit nang dumating. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang opisyales mula sa kabisera ng Lesotho sa nayon ng Hamoraka, kasama ang isang lumang jeep na puno ng pulang alikabok. Nagdala sila ng bagong balita sa punong nayon. Ang balitang iyon ay hindi pagbibigay ng emergency na pagkain, hindi panandaliang tulong pinansyal, at hindi isang proyekto na darating upang kumuha lang litrato at umalis tulad ng nakasanayan ng marami. Sa halip, ito ay balita tungkol sa isang grupo nga eksperto mula sa Pilipinas na darating upang bisitahin ang lugar. Nang mabanggit ang salitang Pilipinas, nagtinginan ang maraming taga-nayon ng may pagtataka. Hindi nila gaanong kilala ang bansang ito. Ang ilan ay narinig lang na ito ay nasa Asya, ang ilan ay hindi pa nga narinig ito. Ang nakakapagtaka ay bakit interesado ang isang bansang napakalayo sa isang maliit na nayon sa tuyong bundok na ito. Inanyayahan ni Temo ang opisyal na umupo sa ilalim ng malaking puno at direktang tinanong kung ano ang kanilang dadalhin upang tumulong, tra ba ang tubig o binhi. Tumanggi ang opisyal at sumagot na hindi lamang sila magdadala ng mga bagay, kundi magdadala rin sila ng pamamaraan ng pag-isip. Isang paraan upang makatayo ang komunidad sa sarili nitong mapaa. Ang sagot na iyon ay lalong napakalat ng pakalito sa marami. Para sa mga taong kulang sa tubig, pagkain at oportunidad, ang salitang pamamaraan ng pag-isip ay tila napakalabo at hindi mahawakan.
Kailangan nila ngang poso, kailangan nila ngang pagkain, kailangan nila ngang isang bagay na may agarang resulta, hindi magandang ideya mula sa ibang bansa. Ngunit isang araw, dahan-dahang pumasok ang dalawang puting van sa nayon. Mula sa loob nito ay bumaba ang ilang kalalakihan at kababaihan na Pilipino na may ngiti, simpleng damit, bota na punong ang putik, at mga mata na hindi tumitingin sa nayon ng may awa, kundi nang may layuning matuto. Pinangunahan sila ngang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangangalang Profesor Nilo, isang eksperto sa pamamahala ng tubig at pagpapaunlad ng komunidad. Ang unang ginawa ni Profesor Nilo ay hindi ang magbukas ng plano o magpahayag kung ano ang itatayo, kundi ang maglakad at maglibot sa nayon, makipag-usap sa lahat ng grupo ng mga taga-nayon, magtanong tungkol sa lupa, tubig, hangin, ulan, mga pananim, pamumuhay, at ang tunay na problema. Nakinig siya ng may pasensya, isinulat ang lahat sa isang maliit na kwaderno, at nagsabi ngang isang pangungusap na nagpatahimik kay Temo ng matagal. Hindi kami narito upang lumikha ng himala, kundi upang tulungan kayong lumikha ng himala sa sarili ninyong nga kamay. Ang salitang iyon ay tila simple, ngunit sa isang nayon na sanay sa panandaliang tulong, ito ay isang ideya na hindi pa nababanggit ng sinuman. Sa unang pagpupulong ng mga taga-nayon, nagtipon ang lahat ng may pagtataka at pag-iingat. Gusto nilang malaman kung ano ang iaalok ng mga Pilipino na naiba sa dose-dose ng mga proyektong dayuhan sa nakaraan. Hindi nagsimula si Profesor Nilo sa mga numero ng budget o magagandang larawan mula sa mga slide, kundi nagsimula siya sa pagguhit ng mapa na yon sa lupa, gamit ang sanga ng puno upang markahan ang mga linyan bundok, mga daloy ng tubig ulan, at mga lugar ng taniman. Itinuro niya sa lahat na kahit nahaharap ang Lesotho sa tagtuyot, hindi ito nangangahulugang walang tubig. Ang tunay na problema ay kapag umuulan, mabilis na dumadaloy ang tubig, hindi ito sumisipsip sa lupa, hindi naipon, at hindi umiikot upang buhayin ang komunidad. Mabilis na dumarating ang tubig at mabilis ding nawawala. Iniwan lamang ang matigas na lupa na lalong nagiging masama kapag tinataniman. Iminungkahi nga Pilipinas ang isang paraan na tila kakaiba para sa ilan. Hindi sila nagsimula sa pahuhukay ng malalaking dam, kundi nagsimula sa maliliit na bagay tulad ng ma-check dam na nagpapabagal sa daloy ng tubig, makanal para sa tubig ulan, maliliit na imbakan ng tubig, pagtatanim ng damo upang mapanatili ang ibabaw ng lupa at pagbuhay ng lupa gamit ang organikong pataba mula sa mga materyales sa nayon. Ang ilang taga-nayon ay nagbulungan pa nga, paano tatalunin ng maliliit na bagay na ito ang tagtuyot? Naintindihan ni Profesor Nilo ang pag-alangan. Kaya, isinalaysay niya ang makwento mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na dumanas na mga problema sa sirang lupa, tagtuyot at utang, ngunit nagawa nilang magbago sa pamamagitan ng prinsipyo ng pagiging self-reliant. Hindi ang paghihintay lamang sa tulong mula sa labas, kundi ang paggamit ng makasalukuyang mapakukunan ng epektibo, pag-alam kung ano ang sapat, pagpaplano, at dahan-dahang pagbuhay mulingang sistema ng buhay. Hindi siya nangako na magbabago ang lahat sa isang iglap. Direkta niyang sinabi na sa simula ay maaring nakakapagod, maaring hindi agad makita ang resulta, at kailangan ang lakas ng buong nayon. Ngunit kung magtatagumpay sila, ang makukuha nila ay hindi lamang tubig o pagkain. Ito ay ang dignidad ng pagtayo sa sarili nilang mapaa. Nang matapos ang pagpupulong, isang sandalingang katahimikan ang bumalot. Bago dahan-dahang tumayo si Lola Ketty at nagsalita ng may matatak na tinig. Masyado na tayong matagal na naghihintay ng tulong mula sa iba. Kung naniniwala ang mga Pilipino na kaya natin, marahil kailangan nating subukang maniwala sa ating sarili. Ang masalita ang matandang babay na iyon ang naging simula ang paggalaw ng buong nayon. Kinabukasan ng umaga, hindi na tulad ng dati ang nayon ng Hamoraka. Malalaki, babae, matatandang bata, at matatanda na may kakayahang magtrabaho ay nagsama-sama mula pa bago pa lumakas ang sikat ng araw. Bawat isa ay may hawak na piko, asarol, balde, at anumang kagamitan na mayroon sila. Hinatingang koponan ng Pilipinas,
ang mga taganayon sa maliliit na grupo at tinuruan silang obserbahan ang heografiya sa paraang hindi pa nila nagawa noon, kung saan nagmumula ang tubig ulan, saan ito humihinto, at saan ito nawawala. Ang unang gawain ay hindi malaki, ngunit mahirap dahil kailangan ng pasensya. Nagtulungan sila sa pahukay ng maliliit na kanal sa kahabaan ng nga level ng lupa upang pabagalin ang daloy ng tubig ulan upang hindi ito mabilis na dumaan. Pagkatapos, nagsimula silang gumawa ng maliliit na check dam sa mababaw na daluyan ng tubig gamit ang mga bato, putik, at lokal na materyales na makikita sa paligid ng nayon. Tumulong ang nga bata sa pagdadala ng bato. Tumulong ang mga babae sa pagsasayos ng materyales at tumulong ang mga lalaki sa mabigat na trabaho. Ang mga tinik ng pag-usap ay nagsimulang lumakas, kapalit ng katahimikan na dati nang bumabalot sa nayon. Si Pulo mismo ay tumakbo pabalik-balik sa pagitan ng mga matatanda. Tumulong siya sa pagkuha ng mga tuyong sanga at dahon upang ilagay sa tambak para gawing kompos. Hindi niya naintindihan ang lahat ng sinasabi ng matatanda, ngunit nagsimula siyang maramdaman na ang kanyang nayon ay gumagawa ng isang bagay na may kahulugan, hindi lamang nakaupo at naghihintay ng ulan ng walang pag-asa tulad ng dati. Paulit-ulit na binigyang diin ni Profesor Nilo na ang mahalaga ay hindi lamang ang pagtatayo ng maistruktura para sa pag-ipon ng tubig, kundi ang pagbabago ng pananaw ng lahat sa lupa at tubig. Ang lupa ay hindi patay. Sabi niya, kung aalagaan natin ito, muli rin tayong aalagaan nito. Ipinakita ng koponan ng Pilipinas ang paggawa ng organikong pataba, ang pagtatakip sa lupa upang mabawasan ang pagkaalis ng tubig sa pamamagitan ng evaporation, at ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman ng makasama upang muling bumalik ang sigla ng lupa. Siyempre, hindi lahat ay agad na naniwala. Isang binatang na nangalang Tabo ang nagreklamo ng pabulong na masyadong mabagal ang mga ito at mas gusto niyang umalis ng nayon upang magtrabaho sa siyudad kaysa magpagod sa pahuhukay ng lupa nang hindi nakikita ang resulta. Ngunit sumagot si Temo, kung tatakas tayong lahat, sino na lang ang matitira upang buhayin ang ating tahanan? Ang tanong na iyon ang nagpatahimik kay Tabo. Nang lumubok ang araw, natapos ang unang maliit na check dam. Hindi ito malaki, hindi maganda, at halos hindi kapanipaniwala na magbabago ito ng anumang bagay. Ngunit ang buong nayon ay nakatayo at pinagmamasdan ito na tila nakatingin sa isang simbolo. Isang simbolo ng bagong simula na hindi nagmula sa donasyon, kundi mula sa kanilang sariling makamay. Lumipas ang maraming araw at patuloy pa rin ang pagtatrabaho ngayon. Unti-unting dumami ang maliliit na check dam, dahan-dahang nabuo ang mga kanal para sa tubig sa kahabaan ng dalisdis ng Burol. Humukay ng maliliit na imbakan ng tubig sa angkop na lugar at nagsimulang mabuo ang mga demo plot para sa integrated farming. Bagamat marami pa rin ang hindi sigurado kung magaganap nga ba ang pagbabago, unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaunay sa gawain sa harapan nila. At isang araw, nagtipon ang makulay abo na ulap sa itaas ng nayon. Nagbago ang tunog ng hangin. Amoy basa na lupa ang dahan-dahang sumingaw bago bumagsak ang unang patak ng ulan sa tuyo at matigas na lupa. Natingala ang mga taga-nayon sa langit na tila hindi makapaniwala. Mula sa maliliit na patak, dahan-dahan itong naging ulan na bumuhos sa buong Burol. Nagtawanan ang mga bata, nagtakbuhan sa ulan, habang ang mga matatanda ay abala sa pagmamasid sa kanilang pinagtulungan na itayo. Mabilis na dumaloy ang tubig ulan mula sa itaas tulad ngang dati, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ganap na dumaloy sa nayon. Ito ay pinabagal ng maliliit na check dam, inilihis ang mga kanal para sa tubig, unti-unting sumisipsip sa lupa, at dumaloy sa bagong hukay na imbakan ng tubig. Isang malakas na hiyawan ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa buong nayon nang makita nila ang tubig na naipon sa mga lugar na dati ng tuyot. Nakatayo si Lola Ketty at pinagmamasdan ang maliit na imbakan ng tubig na dahan-dahang napupuno at tumulo ang kanyang luha. Hindi siya madaling umiyak, ngunit ang nakikita niya sa kanyang harapan ay isang bagay na akala niya ay hindi na niya makikita pa sa kanyang buhay. Ang tubig ay hindi lamang nangahulugang pagkabasa, kundi nangangahulugan din ito ngang pagkakataong makapagtanim ngang gulay, makapag-alaga ngang hayop,
at makapagpalaki nga mga bata nang hindi kailangang gugulin ang bawat umaga sa paghahanap ng tubig. Si Profesor Nilo ay hindi nagpakita ng labis na kagalakan. Ngumiti siya ng mahinahon at sinabi sa mga taga-nayon, ito ay simula pa lamang. Huwag magsaya dahil sa ulan, kundi magsaya dahil sa pagkakataong ito, alam natin kung paano ito itago. Ang pangungusap na iyon ang nagpahintulot kay Temo, na lubos na maunawaan na ang himala na maaring makita ng buong mundo sa hinaharap, ay hindi nagmula sa ulan, kundi nagmula sa paghahanda bago pa dumating ang ulan, at iyon ang tunay na nagpabago sa kapalaran ng nayon na ito. Matapos makaroon ng mas maraming naimbak na tubig sa ilang lugar, sinimulan ng koponan ng Pilipinas na dalhin ng mga taga-nayon sa susunod na hakbang, ang pagbabalik ng buhay sa lupa. Hindi sila nagrekomenda na magtanim ng isang uri lamang ng halaman sa malaking lugar na may panganib na mabigo. Sa halip, iminungkahi nila ang integrated farming na nagbibigay diin sa pagkakaiba-iba. Ang pagtatanim ng mabagay na maaring kainin, gamitin, at ibenta ng sabay-sabay. Ang maliit na demo plot sa likod ng bahay ni Lola Ketty ang napili bilang unang plot. Nagtulungan ang mga taga-nayon sa pagpapaluwag ng matigas na lupa, pagdaragdag ng kompos na gawa sa dumi nga hayop, mga dahon, at mga tira-tirang halaman sa nayon. Pagkatapos, nagtanim sila ng iba't ibang uri ng gulay ng makasama, tulad ng mga leafy vegetables, beans, kalabasa, herbs, at ilang uri ng prutas na lumalaban sa tagtuyot. Sa paligid ng plot, nagtanim din sila ng damo at cover crops upang mabawasan ang pagkawala ng tubig. Sa paningin ng marami, maaring mukha lamang itong isang ordinaryong vegetable garden. Ngunit para sa nayon ng Hamoraka, ito ang unang panlabas na silid-aralan na nagturo sa lahat na ang seguridad sa pagkain ay hindi kinakailangang magsimula sa malaking halaga ng pera. Nagsisimula ito sa pag-unawa sa kalikasan, pagpaplano na maliliit na espasyo upang maging pinakamakinabang, at paggamit ng mga kasalukuyang bagay upang maging kapakipakinabang. Tinuruan din ng koponan ng Pilipinas ang tungkol sa paghati ng malugar sa maseksyon. Isang lugar para sa pagtatanim para sa sariling konsumo, isang lugar para sa pag-ipon ng tubig, isang lugar para sa pag-aalaga ng maliliit na hayop, at isang lugar para sa pagtatanim ng pananim na ibebenta. Hindi sila nag-usap tungkol sa mabilis na pagyaman, kundi tungkol sa pagkakaroon ng sapat para sa pagkain at paggamit, at saka lamang ibebenta ang sobra. Ito ay isang bagong konsepto para sa ilan, dahil bago nito, maraming pamilya ang umasa sa pagtatanim ng isang uri ng pananim upang kumita. Ngunit nang dumating ang tagtuyot, gumuho ang lahat. Si Tabo, na dating gustong tumakas sa siyudad, ay nagsimulang magbago ng isip. Interesado siya sa mga teknik sa paggawa ng organikong pataba at sa simpleng drip irrigation na gumagamit ng mga pangunahing kagamitan. Nagsimula siyang makita na kung ang nayon ay makaroon ng sariling sistema ng pagkain, ang pananatili dito ay hindi nangangahulugang laging nahihintay ng hirap. Ilang linggo makalipas, nagsimulang sumibol ang maliliit na berdeng dahon mula sa walang buhay na lupa. Pinagmamasdan ito ni Pulo ng may kinang sa mata at sinabi sa kanyang lola, "Lola, ang ating lupa ay hindi pa talaga patay." Mahinang ngumiti si Lola Ketty bago sumagot, "Hindi lamang ang lupa, anak, kundi pati na rin ang ating makataw." Bagamat nagsisimula nang umusbong ang pag-asa, ang landas ng pagbabago ay hindi kailanman naging madali. Matapos ang maraming buwan ng matinding pagtatrabaho, nagsimulang lumabas ang pagod. Ang ilang taga-nayon ay nagsimulang magtanong kung sobra na ba ang kanilang ipinuhunan na lakas. Ang ilang pamilya ay kailangang hatiin ang kanilang oras upang magtrabaho sa labas ngang nayon upang magkaroon ng agarang kita, kaya hindi sila makasama sa lahat ng aktibidad tulad ng simula. Higit pa rito, hindi regular ang paulan tulad ng inaasahan ng lahat. Sa ilang panahon, lalong tumuyo ang panahon, kaya nagsimulang malanta ang ilang bahagi ng gataniman ng gulay. Mabilis na bumaba ang tubig sa ilang imbakan ng tubig kaysa sa inaasahan. Nagsimulang bumalik ang makareklamo at kawalan ng pakasa. Si Tabo mismo, bagamat marami na ang nagbago sa kanya,
Sa ilang gabi ay nagtanong pa rin sa kanyang sarili kung mas marami ba siyang may papadala sa bahay kung nagtrabaho siya sa siyudad. Sa isang pagpupulong ng nayon, tumayo ang isang lalaki at nagsalita ng diretso. Sinabi ng mga Pilipino na umasa tayo sa ating sarili, ngunit napakakapagod ng pag-asa sa sarili. Hindi natin kayang talunin ang kalikasan. Ang mga salitang iyon ay nagpahirap sa kapaligiran. Nagtinginan ang lahat kay Profesor Nilo. Hindi siya nagmadali na makipagtalo, ngunit hinayaan niya ang katahimikan na gumana ng ilang sandali bago sumagot ng may matatag at mahinahong tinig. Oh, hindi natin kayang talunin ang kalikasan at hindi rin natin dapat isipin na talunin ito. Ang ginagawa natin ay matuto na mamuhay kasama ang kalikasan. Ibinalik ng koponan ng Pilipinas ang mga taga-nayon upang suriin ang kanilang nagawa. Sinuri nila kung aling punto ang mahusay sa pag-ipon ng tubig, aling punto ang mahina pa, saan dapat dagdagan ang soil cover, saan dapat baguhin ang uri ng halaman upang mas akma sa kasalukuyang kondisyon. Nagsimulang maunawaan ng mga taga-nayon na ang pag-asa sa sarili ay hindi nangangahulugang isang beses lang gagawin at magtatagumpay, kundi ito ay ang patuloy na pagmamasid, pag-adapt at pagpapaunlad. Nang gabing iyon, nalakat si Temo at Tabo nang makasama sa burol. Sinabi ni Temo sa binata na ang paghihintay ngang tulong mula sa labas ay nagpapahina sa atin, ngunit ang paglihangang buhay sa sarili nating mga kamay ay nagpapalakas sa atin. Kahit mas mabagal, mas sustainable ito. Nagtingala si Tabo sa nayon na may mahinang ilaw. Nagsimula siyang maunawaan na ang lumalago dito ay hindi lamang mahalaman, kundi ito ay pananampalataya. Nang lumipas ang isa pang panahon, ang dating maliliit na demo plot ay nagsimulang lumawak sa iba pang mabahay. Bawat pamilya ay inangkop ang kanilang natutunan sa kanilang sariling lugar. Ang ilang bahay ay humukay ngang mas maraming maliliit na imbakan ng tubig. Ang ilang bahay ay nagtanim ng gapagkain sa paligid ng bahay. Ang ilang bahay ay nag-eksperimento sa pag-aalaga ng manok at paggawa ng kulungan ng hayop na konektado sa mga taniman upang magamit ang dumi bilang pataba. Ang larawan ng nayon ng Hamoraka ay dahan-dahang nagbago, ngunit malinaw. Mula sa mapusyaw na kayumangging burol, nagsimulang lumabas ang mga berdeng bahagi, unti-unting kumukonekta, tulad ng isang bagong tela na hinahabing ang kalikasan. Ang mataw mula sa kalapit na nayon ay nagsimulang makarinig ng balita na sa Hamoraka, ang tubig ay naipon ng mas matagal, mayroon silang sariling gulay na kinakain, at ang ilang bata ay hindi na kailangang huminto sa pag-aaral upang maganap kang tubig. Dumating ang mga opisyales sa antas ng distrito upang tingnan ang lugar ng may pagtataka. Nakita na niya ang nayon na ito sa dating sira-sirang kalagayan, ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang maliliit na taniman na puno ng buhay, nakita niya ang maimbakan ng tubig na may sistematikong pamamahala, at nakita niya ang mataga-nayon na nagpapaliwanag ng kanilang ginawa ng may kumpiyansa. Halos hindi na kailangan pang magsalita ang koponan ng Pilipinas para sa kanila. Si Pulo at ang kanyang makaibigan ay may tungkulin na tumulong sa pag-aalaga ng vegetable garden ng paaralan na bagong simula. Nalaman ng mga bata na ang gulay ay hindi lumalago mula sa palengke, kundi lumalago ito mula sa lupa, tubig at pag-aalaga. Nalaman nila ang paghihiwalay nga mabinhi, ang paggamit ng kaunting tubig ng may pagpapahalaga, at ang mahalaga, nagsimula silang makaroon ng larawan ng kinabukasan ng nayon sa paraang hindi pa nila nagawa noon. Isang araw, matapos maglakad-lakad sa nayon ang isang delegasyon mula sa kabisera, si Tabo, na dating nais umalis, ay nakatayo at pinakmamasdan ang unang maliit na check dam na dati niyang minamaliit. Mahina siyang tumawa at sinabi kay Profesor Nilo, "Akala ko dati na ang maliliit na bagay na tulad nito ay hindi kailanman makapapabago ang anuman." Sumagot si Profesor Nilo nang mangiti, "Laging nagbabago ang mundo mula sa maliliit na bagay kung patuloy na gagawin itong matao." At iyon ang araw na lubos na naniwala ang matao sa Hamoraka na ang kanilang nayon ay hindi na lamang isang nakaligtas sa tagtuyot, kundi papalapit na sa pagiging isang modelo ang pagbuhay muli ang buhay sa lupang dating tuyo. Ang balita ng pagbabago sa nayon ng Hamoraka ay mabilis na kumalat.
mula sa bibig-bibig hanggang sa mga ulat ng ahensya ng gobyerno at sa mga internasyonal na organisasyon ng pagpapaunlad. Maraming panig ang nagulat na ang mahalagang pagbabago ay hindi nagsimula sa malalaking proyekto o mamahaling teknolohiya, kundi nagsimula sa simpleng prinsipyo ng pamamahala nga, makapakukunan ng wasto at pag-asa sa sarili na inihatid ng Pilipinas at inangkop sa konteksto ng Lesotho. Hindi nagtagal, ang mga opisyales mula sa ibang lugar sa Lesotho ay nagsimulang dumating upang mag-aral ng patuloy. Hindi lamang sila dumating upang tingnan ang nga checkdam o nga taniman ng gulay, kundi upang tingnan ang sistema ng pag-iisip na nakatago sa likod nito, ang mapagpupulong ng komunidad, ang paghahati nga tungkulin, ang magkasamang pagkatuto, ang pagbawas ng pag-asa sa panlabas na kadahilanan, at ang pagtatatag ng buhay batay sa seguridad kaysa sa panganib. Sa isang mahalagang pagpupulong na ginanap sa kabisera, inanyayahan si Temo na magsalita sa harap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Nakasuot siya ngang simpleng damit tulad ng dati, ngunit ang kanyang mga salita ay nakaroon ng hindi inaasahang kapangyarihan. Dati, akala namin na ang pinakamagandang tulong ay ang ibinibigay ang iba. Ngunit ngayon, nalaman namin na ang pinakamalalim na tulong ay ang pagpapaalam sa amin kung paano namin matutulungan ang aming sarili. Ang kanyang masalita ay nagpatahimik sa buong silid dahil hindi lamang ito magagandang salita, kundi nakmula ito sa tunay na karanasan ng isang taong dating nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ang maliit na bansang ito sa bundok ay nagsimulang makakita ng bagong posibilidad sa pagpapaunlad ang kanayunan na may Pilipinas bilang halimbawa ng paglilipat ng kaalaman na hindi mapanghimasok, hindi mapangibabaw, at hindi lumilikha ang pangmatagalang pag-asa. Kasabay nito, laging binibigyang diin ng koponan ng Pilipinas na hindi sila ang tagapagligtas, kundi sila ay mga kaibigan lamang sa paglalakbay dahil ang tunay na nagpabago sa nayon ay ang lakas ng mga taga-nayon ng Lesotho mismo. Ang ganitong kumpirmasyon ay lalong nagpakita ng paggalang ng maraming panig sa paraan ng Pilipinas dahil hindi ito pagtulong upang makaliha ng reputasyon, kundi pagtulong upang makaliha ng pagpapanatili. Nagsimulang tingnan ng mundo ang isyong ito ng may pahanga. Isang mahalagang tanong ang naitatag, kung nagawa na Lesotho, bakit hindi ang ibang tuyot na lugar sa mundo? Hindi nagtagal. Nagsimulang maglakbay ang media mula sa iba't ibang bansa patungong Lesotho upang idokumento ang mga nangyari. Kinunan nila nga larawan ang maliliit na checkdam sa mababaw na daluyan ng tubig, ang masariwang berdeng gulay sa tabi ng mabahay na putik, ang mabatang kumukuha ng tubig mula sa maimbakan ng tubig ng may ngiti. Waya ng taga nayon na dati nang nawawalan ng pag-asa ngunit ngayon ay nagpapaliwanagan kanilang paraan ng pagbuhay muli ngang lupa ng may pagmamalaki. Maraming mamamahayag ang nagtanong ng makatulad na tanong. Makano ang ginastos ng Pilipinas upang baguhin ang lugar na ito? Ngunit ang sagot na nakuha ay hindi lamang isang numero, kundi isang paliwanag tungkol sa ideolohiya ng pagpapaunlad na nagbibigay diin sa pagiging sapat, paggamit ng lokal na mapagkukunan, pagliha ng kaligtasan para sa komunidad, at paglalagay sa tao bilang sentro ng pagbabago kaysa sa pagpilit ng istruktura mula sa labas. Ang salitang self-reliance o paasa sa sarili ay nagsimulang madalas na banggitin sa mga internasyonal na forum. Ngunit nang mas malalim na pag-aralan ng tao, nalaman nila na ang ibinigay ng Pilipinas sa Lesotho ay hindi lamang mateknik sa agrikultura o pamamahala ng tubig. Ito ay isang pilosopiya na pamumuhay na tumitingin na ang tunay na pagpapaunlad ay dapat magpahintulot sa tao na tumayo sa sarili nitong mapa hindi lamang umasa sa suporta mula sa labas. Nakaroon ng photographic exhibition at mga talakayan sa maraming bansa gamit ang kaso ng nayon ng Hamoraka bilang halimbawa ng pagbuhay muli ng tuyot na lugar sa pamamagitan ng pamamaraan ng malakas na komunidad. Maraming eksperto sa kapaligiran ang nagsabi pa nga na ang nangyari sa Lesotho ay karapat dapat pag-aralan dahil pinatutunayan nito na ang pagpapanatili ay hindi kinakailangang magsimula sa malalaking proyekto.
Minsan, nagsisimula ito sa pagpapanumbali ang pakikipag-usap ang tao at kalikasan sa parehong wika. Isang gabi, habang ini-interview ng isang foreign film crew si Lola Kati, tinanong nila kung ano ang pakiramdam na ang buong mundo ay nakatingin sa maliit na nayon na ito. Dahan-dahang ngumiti ang matandang babae at sumagot, "Maaring makita ngang mundo ang isang oasis, ngunit para sa akin, ang pinakamagandang bagay ay hindi na namin kailangan panghintayin ang sinuman na kaawaan kami." Ang pangungusap na iyon ang naging pangungusap na ibinahagi sa buong mundo dahil sumasalamin ito sa isang mas malalim na halaga kaysa sa pisikal na tagumpay. Iyon ay ang pagbuhay muli ng dignidad ng tao kasama ang lupa. Pagkalipas ng 2 taon mula sa unang araw na dumating ang koponan ng Pilipinas sa nayon ng Hamoraka, nagbago ito hanggang sa halos hindi na makilala. Ang maliliit na ilog na dating tuyo sa buong taon ay nagkaroon na ng tubig ng mas matagal. Maraming bahagi ng mga taniman ay muling nabuhay. Nagtanim ang matao ng magulay, butil, prutas at herbs ayon sa kapasidad ng bawat bahay. Karamihan sa mga sambahayan ay may sapat ng pagkain para sa kanilang sarili at ang ilan ay nagsimula ng makaroon, kita mula sa labis na ani. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang pagbabago sa loob ng puso ng tao. Lumaki ang mabata sa gitna ng paniniwala na may kinabukasan ang kanilang nayon. Maraming kababaihan ang nagsama-sama upang iproseso ang mga produkto upang madagdagan ang halaga nito. Maraming kabataan na dating gustong umalis ang piniling manatili at paunlarin ang lupain ng kanilang pamilya. Si Tabo ay naging isa sa mga kabataan na tumutulong sa pagtuturo sa ibang nayon tungkol sa paggawa ng pataba at pagdidisenyo ng mataniman. Isinama ng paaralan sa nayon ang maisyu ng pangangalaga sa tubig at pagtatanim ng pagkain sa kanilang lingguhang aktibidad. Natuto ang mga estudyante sa pamamagitan ng aktwal na paggawa. Si Pulo, na malaki na ngayon, ay isang batang babae na matapang magsalita, mag-isip at nangangarap na maging isang environmental teacher. Gusto niyang turuan ang mga bata sa ibang lugar na ang lupang tila patay na ay maaari pa ring buhayin kung hindi susuko ang mga tao. Tahimik na nilibot ni Profesor Nilo ang nayon isang umaga bago siya muling umuwi sa Pilipinas para sa huling pagkakataon. Nakita niya ang matao na nagtatrabaho sa kanilang sarili, nagpupulong sa kanilang sarili, nilulutas ang kanilang mga problema sa kanilang sarili, at nagpapasa ang kaalaman sa kanilang sarili. Dahil dito, alam niyang malapit nang matapos ang kanyang tungkulin, dahil ang tunay na pagpapaunlad ay hindi ang manatili ang tagatulong magpakailanman, kundi ang araw na hindi na kailangan ng komunidad ang tagatulong. Nakatayo si Temo sa tabi niya at sinabi, "Sa simula, akala namin nadala ninyo ang tubig para sa amin. Ngunit sa katunayan, dinala ninyo ang salamin para sa amin. Isang salamin na nagpakita sa amin kung gaano kalaki ang aming lakas." Sandaling natahimik si Profesor Nilo bago ngumiti. At sa sandaling iyon, nakaintindihan ang lahat na ang tunay na oasis ng Hamoraka ay hindi lamang tubig o berde, kundi ang muling nabuhay na pusong nga tao. Ang kuwento ng nayon ng Hamoraka sa Lesotho ay hindi lamang isang magandang kuwento ng pakikipaglaban sa tagtuyot, kundi ito ay isang patunay na may pag-asa pa rin ang mundong ito kung ang pagtutulungan ay hindi batay sa pagiging superior, kundi batay sa pag-unawa at pagbibigay lakas sa isa-isa. Hindi binagong Pilipinas ang Lesotho sa pamamagitan ng mahika. Hindi ito gumawa ngang lawa sa gitna ng disyerto. At hindi ito nagbigay ng utos mula sa itaas. Kundi dinalang ng Pilipinas ang isang mas malalim na bagay, isang konsepto na nakpabalik sa paniniwala ng tao sa sarili nitong kapangyarihan. Mula sa tuyot na lupa tungo sa sariwang berdeng taniman, mula sa nayon na nahihintay ng tulong tungo sa komunidad na bumangon upang pamahalaan ang sarili nitong kinabukasan, mula sa isang batang babae na nagtanong kung ang patay na lupa ay maaring buhayin, tungo sa isang bagong henerasyon na sumagot sa tanong na iyon sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay. Maaring humanga ang buong mundo sa larawan na oasis na lumitaw sa gitna ng tuyot na lugar, ngunit ang mas mahalagang aral ay ang sustainable development ay hindi ang pagbibigay ng pinakamarami,
kundi ang paggawa nga mataw na makatayo ng pinakamatatag. Sa makatuwid, ang ideolohiya ngang pag-asa sa sarili ngang Pilipinas ay hindi lamang isang aral para sa mamagsasaka o komunidad sa kanayunan, kundi ito ay isang pilosopiya na nagsasabi sa mundo na ang seguridad ay nagsisimula sa pundasyon, ang pagpapanatili ay nagsisimula sa pagiging sapat, at ang himala ay nagsisimula sa patuloy na paggawa ng maliliit na bagay. Isang hapon, nakatayo si Pulo sa Hilid NG, Taniman NG Gulay. Pinagmamasdan ang hangin na umihip sa mga bagong tumubong puno sa burol. Naalala niya ang tanong na minsan niyang tinanong sa kanyang lola sa isang madilim na gabi maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, hindi na niya kailangan pang hintayin ang sagot mula sa sinuman dahil ang sagot ay nasa kanyang harapan, ang buong lupa at ang kanyang sarili. At marahil, ito ang dahilan kung bakit humanga ang buong mundo, hindi dahil binago ngang Pilipinas ang Lesotho upang maging isang oasis, kundi dahil tinulungan ngang Pilipinas ang Lesotho na matuklasan na ang tunay na oasis ay marahil nakatago na sa puso nga tao mula pa sa simula, mula sa lupang dating tuyot at patay tungo sa lugar na muling nakaroon ng pag-asa. Pinatunayan nito na ang pagbabago na mundo ay hindi kinakailangang magsimula sa malalaking bagay. Minsan, nagsisimula ito sa tamang konsepto at sa patuloy na paggawa ng hindi sumusuko. Kung naniniwala ka na ang ganitong kuwento ay dapat makita ng buong mundo, paki-like, i-follow, at i-type ang Pilipinas nagbigay pag-asa sa comments. Makita tayo sa susunod.